PH and welcome to my channel! So for today's video guys, isi-share ko sa inyo yung COVID-19 vaccination experience ko. And disclaimer lang guys, itong isi-share ko sa inyo ngayon is base lang ito sa experience ko and base lamang din ito sa kung ano yung proseso na nagaganap dito sa lugar namin about sa vaccination. So maybe kasi iba din yung magiging proseso dyan sa lugar ninyo, kung ano yung proseso niya ng pagbabaksin dyan sa lugar ninyo. So, yung itong share ko sa inyo ay ito yung naging proseso dito sa lugar namin, dito sa City of Naga, Cebu. So, isi-share ko tayo sa inyo para doon sa mga taong na hindi pa nabaksin yan, at least meron kayong idea kung ano yung magiging may expect nyo during sa pagbabaksin guys, and ano yung mga step by step na magaganap doon mismo sa testing center. So at least meron kayong idea na ano yung magaganap doon. Usapan muna natin kung paano ba kami nagkaroon ng schedule dito sa dito sa lugar namin. So dito sa lugar namin guys, yung pagkakaroon namin ng schedule, meron din kasing mga online sila nag-apply ganoon. So yung iba naman dito sa amin, based ito sa experience ko guys, is meron talagang mga LGUs na pumupunta dito sa bahay namin. Nag-ano po sila, nag-house to house po sila. Namimigay po sila ng meron po silang binigay na form sa amin na pinil up pa namin yung form na yon. Merong mga nakalagay na information namin, tapos meron din nakalagay doon kung magpapabaksin ba kami o hindi. Parang ano siya guys parang siyang waiver. Parang waiver siya na kung gusto mo bang magpabaksin o hindi. So yun yung unang na-experience namin. Meron pumunta dito sa bahay namin and binigyan kami ng form. So yun yung unang step guys. So nag-fill up kami ng form. So yun yung unang ginawa namin. Nag-fill up kami ng form muna. Tapos after that, tumawag sila sa amin siguro mga 1 month or 2 months yata after nun. May tumawag na sa akin dito ng mga taga-LGU. At sinabi na nga nila sa akin na schedule ko na on the next week. So tatawag yan sila sa inyo guys mga a week before para at least ma-inform po kayo ma-inform po kayo na may schedule kayo. So tatawagan kayo a week before guys para at least ma-ready po kayo. In case po kung nagtatrabaho kayo, ganyan, at least meron pa kayong ilang days na makapagpaalam kayo dyan sa trabaho nyo na mag-absent muna kayo next week kasi meron nga kayong schedule for vaccination. So yun yung naging nangyari sa amin. Tinawagan ako a week before. So tapos sasabi nila sa inyo guys, yung experience ko, sinabi sa akin yung kung saan ako naka-assign kasi dito sa lugar namin merong merong vaccination, meron kaming dalawang vaccination center. So merong doon sa Apo Gym and meron din dito sa malapit sa parang yung yung old na parang complex, sports complex, parang doon yung isang venue. So yung sa akin, na-assign ako din sa Apo Gym. So at saka binigay din sa akin yung time. So meron yung time na ibibigay. Kung sinasabi nilang sa morning ka pupunta. Meron din kasi naka-assign na sa afternoon din sila. So kung ano yung sinabi sa inyo, ilista nyo yan para hindi nyo malimutan kung anong time at saka ano yung date para at least hindi nyo makalimutan guys. So yun na nga, na-schedule nga ako ng first dose ko is July 7, 10 AM in the morning yun doon sa Apo Gym. So sinawagan ako ng LGU namin na yun yung schedule ko at mag-ano ka lang kung i-confirm mo lang sila kung pupunta ka ba o hindi. So sinabi ko naman yes, pupunta ako. So para at least maalam nila guys kung makontrol nila yung dami ng tao na pupunta, kasi kung hindi ka pupunta doon, syempre papalitan nila ng ibang tao yan. So papalitan nila ng ibang tao na pwedeng papalit sa iyo kasi dapat control nila yung dapat kasi i-control nila yung crowd na hindi naman masyadong marami or hindi kayo so kung hindi ka pupunta, syempre papalitan nila ng iba para at least yung iba na hindi pa na-assign is mas-schedule na. So, kung tatawagan kayo, mag-confirm lang kayo, yes, pupunta kami, ganun. So, dapat, kung sinabi mo pupunta ka, dapat pupunta ka dun, guys. So, yun. Next naman natin pag-uusapan, guys, is ano ba yung kailangan yung dalhin doon mismo sa, doon mismo sa testing center. So, kailangan yung magdala ng, number 1 is magdala kayo ng valid ID, kasi kailangan nila ng valid ID, guys. And magdala din kayo ng tubig. Importante yun guys kasi for sure talaga
guys, mag-aantay po kayo ng ilang oras talaga. Sobrang mahaba talaga yung pila talaga. Kaya, syempre, para hindi po kayo ma-dehydrate dyan, magdala kayo ng tubig, ng candy, or ini mga pagkain na biscuit. Kaya, ganyan, para at least hindi kayo gugutumin. Kasi, mahaba talaga yung pila, guys. And siguro kung kunyari kung na-assign kayo sa morning, kumain kayo ng breakfast talaga, yung full breakfast para hindi po kayo maano din guys, hindi kayo gugutumin nga kasi mahaba-haba ang pila eh. And kailangan nyo din magdala doon ng magdala kayo ng towel ganun kasi o di kaya paypay, payong kasi mainit talaga guys. Buti sana kung yung lugar na testing center nyo is ano siya, covered siya, covered yung ano nyo, yung testing center nyo. Hindi kagaya doon sa amin, covered naman siya pero sa pag-aantay talaga doon sa labas nag-aantay and mainit din doon sa labas guys. So magdala kayo ng payong kasi tapos paypay kasi mainit talaga. So, and also, kailangan nyo din magdala ng sarili nyong ballpen kasi kailangan kasing, meron kasi tayong form na fill upan doon and hindi pwede manghiram-hiram ka din sa mga katabi mo. Hindi natin, para for safety lang din guys, okay? Hindi pwedeng manghiram-hiram ka dyan ng hindi mo gamit. So, kailangan mong magdala ng sarili mong ballpen. So, yun. And of course, magdala kayo ng ano guys, magdala kayo ng alcohol. Kasi importante yan. Hindi tayo pwedeng lumabas kayo na walang alcohol guys. And of course, you bring always your, and also you have to wear your face mask and your face shield. So, ano din yan, kailangan din yan. So, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-vaccine dyan guys, na yung iba nagdadawang isip pa na magpapabaksin sila, yung ibang mga tao dyan na namimili, dahil ay namimili ng mga vaccine. So, please huwag na po kayong mamili na kung anong vaccine yung gusto nyo. Kung anong yung merong available po dyan is i-grab nyo na po yan. Kasi sa totoo lang, sobrang marami pong mga tao na hindi pa nababaksinan is because yung iba namimili sila. At saka, yung iba nga dyan, yung iba gusto na nilang magpabaksin pero hindi pa din sila na-schedule, hindi pa sila natawag, di ba? So, kayo na yung natawagan na kayo pero hindi kayo pumupunta dun sa test, hindi kayo pumupunta, hindi kayo lumilitaw dun sa sa vaccination schedule nyo dahil namimili nga kayo. So, wag naman ganun guys. Kung schedule nyo na, tapos natawagan na kayo, pumunta na kayo, i-grab nyo na yung opportunity at kung ano man yung merong vaccine dyan, yan na po yung best na vaccine for you. So, wag na yung mamili-mili kasi mas importante na mabaksinan po tayo kaysa hindi po tayo nababaksinan. Mas nire-risk natin yung sarili natin kung matagal po tayong nagpapavaksin. Kung natawagan na kayo, yan, i-grab nyo na. Wag nang mag-antay ng kasi ayoko kasi ng vaccine na yun eh. Ayoko, gusto ko yung ng vaccine na yun. So, wag yung ganun guys. Wag na kayong mamili. Kasi for me talaga, kahit ano pa yung vaccine na nandyan, ina-accept ko talaga. Ako nga, yung vaccine ko is Sinovac yung vaccine ko. At hindi po ako namimili talaga. Ang gusto ko lang kasi talagang mangyari is magbaksinan po ako. Yun lang, okay? Kasi for me talaga, iba talaga pag nabaksinan ka sa compare na hindi ka nababaksinan, o di ba? So kahit sabihin mo naman, kahit sabihin pa nila na hindi kasi yung Sinovac hindi effective yung Sinovac. Wag naman yung sabihin hindi siya effective, guys. May effect pa din yan kahit pa paano. Kung sinasabi mo nilang konti lang, at least may konti. May konting na percent na mapoprotektahan ka. Sa compare talaga na 0% na wala kang protection dahil ayaw mo nga magpa-vaccine kasi namimili ka nga. So, bahala na kayo guys. Basta kung ako sa inyo, kung natawagan na kayo, kung na-schedule na kayo, please pumunta na po kayo. Kasi yung iba nga dyan, hindi pa sila nabaksinan, hindi pa sila na-schedule, wala silang schedule. Kawawa talaga sila. Pero kayo na nabigyan kayo ng schedule, nabigyan na nga kayo ng pagkakataon, pero inaano nyo lang, tinitake for granted nyo lang siya. So, inaaksayan nyo lang yung panahon, di ba? So, bahala na kayo kung ako sa inyo, i-ano nyo na, i-grab nyo yung opportunity at mapabaksin na po tayong lahat para at least matapos na po itong natin guys, matapos na itong kalbaryo natin at mabaksin na tayo at mawala na yung virus. So, sana ay magtulong-tulong po tayong lahat na matapos na po ito. So, maging responsable naman po tayo at wag na pong mamili. Kung anong nandyan, i-grab na. Para din yan sa atin, guys. So, yun. So, kung nagtatanong kayo kung ano ba yung difference ng proseso ng first dose tsaka yung second dose, guys,
walang difference base sa experience ko kung ano yung pinagdadaanan ko sa first dose ko. Yung step ng first dose, the same pa din yan pag nagsa-second dose ka na. So, kung dumaan ka sa yung sa step by step kasi yan siya na pagdadaanan. So, kung ano yung ginawa mo nung first dose mo, sa second dose, ganun pa din, the same pa din guys. Walang pagkakaiba talaga, dadaan ka talaga din sa counseling, sa screening, sa ganyan. So, may step by step process talaga. So, the same lang yung process ng first dose at saka ng second dose. Lang guys, so ipapakita ko na sa inyo yung video, yung experience ko doon mismo sa vaccination center. So, let's get started! Hello guys, nandito na ako ngayon sa vaccination center dito sa Apo Gym. Time check, it's 9:47 AM. So, ito yung available vaccine ngayon, Sinovac. So, ito yung mga steps na pagdadaanan natin para magpa-vaccine. So, nandito na ako sa waiting area, papuntang counseling. So, ito na yung priority number ko and yung vaccination form ko na dapat fill upan. So, nandito na ako ngayon sa counseling area. So, tapos na ako sa registration and screening. Nandito kami ngayon sa taas ng hagdanan para sa pila namin for guys, nandito na ako ngayon sa labas ng gym and time check, it's already 1:40 PM. So, pauwi na ako guys, tapos na ako and ayan, marami pa ring nag-aantay dito sa labas for vaccination. So, ito yung ito yung vaccination card namin, ayan. Tapos na ngayon and next dose ko is sa August 4. Ayan. And sa likod dito, meron silang binigay na paracetamol. Just in case na kung lalagnatin ka, merong paracetamol silang binibigay na free. Ayan. Tapos, meron din contact number dito ng in case of emergency kung merong kakaibang nararamdaman. Ayan, kung medyo so, kung meron man tayong mga grabing mga side effect na nararamdaman, like kagaya ng nahihirapan kang huminga, ganyan, so merong mga emergency number na pwede natin kontakin na nakalagay dito sa card. Hello guys, good morning. Nandito na naman ako sa vaccination center for my second dose. So today is Wednesday, August 4 and nakapila ko ngayon sa guys, dito sa labas. Ayan, sobrang marami po ang pila ngayon.
for vaccination. So, nandito kami ngayon sa ilalim ng puno. At least hindi mainit dito guys kasi may shade ng puno dito. At least hindi kami naiinitan. Ayan, nandito na tayo. At least nakaupo na tayo ngayon guys. And mag-aantay na lang tayo na makapunta dun sa harap para i-check nila kung nasa listahan tayo. So, ayan, nakaschedule naman tayo. Ayan, nakalagay dyan sa second dose ko is August 4. So, papunta na tayo sa loob ng gym. Ayan. So, ito na yung priority number ko ngayon, 564. And ito yung form na fill upan natin. Ayan. Check mo po mama sa kanto. May lang. Alam ko doon mama, pwede mag-go-go. So, ayan, sa wakas, tapos na yung second dose ko. Na yan, fully vaccinated na tayo. Ayan. So, papauwi na ako ngayon, guys. Sobrang napagod din ako kasi sobrang dami ng tao kanina. Ang haba-haba ng pila at natapos na din tayo. So, ayan. Finally, uwi na din tayo, guys. Tapos na tayo. So, sa lahat ng hindi pa napavaksin dyan, magpavaksin na din kayo. Doon naman sa mga nagtatanong kung ano ba yung side effects sa akin ng Sinovac, kasi Sinovac po yung vaccine na ginagamit ko. So, marami kasi mga haka-haka na mga sinasabi na hindi maganda ang Sinovac, ganito yung maraming mga side effects, ganito. So, ito ay base lamang to sa experience ko, guys, ha. Ang sa experience ko sa Sinovac, guys, nung after ng vaccination ko, syempre yung unang na-experience ko talaga is parang masakit dito yung vaccination site ko. So, syempre normal lang po yan, guys, na medyo mabigat yung pakiramdam mo dito na site, medyo siya, parang mabigat yung site ko dito. Tapos, sa ko naman, feeling ko nilalagnat ako, guys, pero pag chinecheck ko naman yung temperature ko, hindi naman siya masyadong mataas. So, feeling may fever ka, pero hindi naman pag chinecheck mo, normal naman yung yung temperature ko, hindi naman ako nilalagnat. Pero yung na-experience ko din na parang guys, parang parang pagod ako, parang nagwi-weak yung katawan ko, para siyang parang napapagod ako. Hindi ko lang alam kung epekto ba yun ng vaccine or baka epekto lang yun dahil sa sobrang ang haba-haba ng pila doon sa vaccination center. Kaya napagod talaga ako, guys. Pagod yung buong katawan ko talaga. Yung day na naturukan ako ng vaccine, on that night parang feeling ko nilalagnat ako, at saka yung feeling ko talaga pagod na pagod yung katawan ko. Yun lang naman yung experience ko, guys. Pero yung ibang sinasabi nila na parang sila, sumasakit yung ulo, wala naman akong ganung experience, or na parang daw yung nila, parang nasusuka or natatae, mga ganun. Wala naman akong ganung experience, guys. Yun lang yung experience ko, para akong nilalagnat na hindi naman ako nilalagnat.
Tsaka parang ano lang, pagod yung buong katawan ko. Yun lang yung experience ko. At tsaka masakit yung dito na yung injection site. So yun lang naman. Yung iba wala naman akong masyadong na experience. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba. So yun lang naman guys. So yun lang guys, sana ay nagustuhan nyo yung video ko ngayon at sana may natutunan din kayo sa video ko ngayon. Sana ay nagkaroon po kayo ng idea guys. At least meron po kayong idea na anong mangyayari dun sa vaccination ng pagbabaksin. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. See you again in my next video. Mag-ingat kayo lahat dyan. I love you all.